Lalo na ang gumanda itong nabili namin lote na ngayon ay ginawa na naming farm. Kahit maliit ang budget ay lalo nating in-improve. At mula dun sa naunang pagbili ko ng itlog ng itik, ngayon ay nagdagdag pa ako. Araw, umaga at hapon, kailangan ko nang pumunta dito. Marami pa kasi tayong in-improve. Marami pa tayong ginagawa para mas lalong mag-improve. Aga pa lang pagdating ko dito ay ganito na. Bago yung parating na mga itik, pabo muna alaga nating una dito. Etong mga alagang pabo kasi natin, ang kinakain nila ay mga insekto, mga damo. Pero yung mga tanim natin, mga talong, sitaw, mote, saluyot, alugbate, at marami pang iba. At nagtanim nga rin tayo dito ng tanglad. Tulong din kasi daw ito para hindi masyadong lumapit dito yung mga ahas. Dahil masagana kami sa azola, yun yung pinapakain ko dito sa mga pabo. Laying mash naman yung hinahalo ko doon sa azola. Medyo konti pa lamang din naman sila, ay walang problema kahit i-pure feeds pa sila. Kapag bumili ako ng 10 kilong feeds, ay matagal na rin lang naubos yun. Halos isang buwan din dahil hinahalo ko nga din yung azola. At iba pang pwedeng ipakain sa kanila na available dito sa paligid. Berding-berde pa rin yung paligid natin kahit meron nating alaga ditong pabo. Kung kambing ang nilagay natin dito ay sigurado ubos na lahat ng pananim natin dito. Maging gansa ay kumakain din ito mga kamote. Kahit sa ngayon dahil nakabuo pa tong lambat natin ay okay na muna itong pabo. Sa lugar na ito ay marami pa din tayong ilalagay ng mga alaga. Maglalagay din ng separate na lambat at doon naman maglalagay din ng mga pabahay ng mga alaga natin. Dati doon sa iba nating video ay kasama itong mga pabo at yung mga manok namin na napakarami. Medyo hirap sila mangitlog doon dahil kinakain ng mga manok yung itlog nila. At ang challenge pa nga din doon ay sobrang dami nila nag-aagawan sa pagkain. Kung ikumpara kasi sa manok, itong mga pabo ay mabagal silang kumain. Kaya pagdating sa kainan ay natatalo sila at hindi sila masyado nangingitlog. Ito sa ngayon nung nakahiwalay na sila ay napapansin ko ay marami nang nangingitlog ng mga pabo. So baka nga dito pa natin ito mapaparami lalo. Sobrang layo na nga na itsura nito kumpara sa dati. Kaya dito nga gustong gusto ko na dito mamalagi kahit maghapon pa ako dito. Dulong kalsada nga rin yung tapat natin kahit may dumadaan din dito. Ang diskarte lamang din talaga pag meron na tayong lote, umpisa na natin agad na magtanim. Itong amin nga nag-build kami agad ng kubo. Medyo moderno lang tong kubo na tinayo natin para medyo magtagal. Ang napili nga naming pwesto na paglagyan nitong kubo ay kita natin yung overview dyan. Kita natin mula dito yung bundok at yung palayan at makikita rin natin dito yung karamihan sa mga tinatanim natin sa paligid. At dyan sa baba ay may tanim na tayong mga talong, may saging, kamote, kasaba. May mga dati na rin itong niyog nung ating na-acquire. Kaya ang unang step na ginawa namin dito ay nilinis. Isip kung paano yung magiging itsura, saan natin ilalagay ang kubo, saan natin ilalagay yung mga tanim na kamote, kung saan tayo magtatayo ng mga bahay ng mga alaga. At kasama nga rin sa pang-umpisa natin ay naghahanap tayo ng mga paraan na medyo makakatipid tayo. Kahit mag-alaga tayo ng mga hayop na makakalis din tayo kahit dun sa pag-uumpisa natin. Kaya't bumibili rin kami ng itlog ng itik para i-incubate at meron naman tayong existing na incubator. At doon sa fish pond na ngayon ay sobrang puno ng azola. At hikayat nga tayo na dapat umpisa na natin agad yung iba pang mga alagaan natin dito. Balik ulit tayo doon sa binila nating itik kasi magdagdag na naman tayo. Meron tayong 150 dati, dagdagan natin ulit. Let's go! Nababa natin dito. Na rin po tayo sa itika ni Kuya. Ayan po. Ito lang, simple. Ito yung kanyang kubo. Tapos ito yung kanyang lagay ng itik. Ayan. May naharvest siya. Ayan. Yung mga itik niya pagala. May feed siya konti lang. Ayos din. Tipid lang na paraan. Yung itik ni Kuya nandun siya kayo nagbabantay. Tingnan natin. Ayan nandun si Kuya babantay sa itik. Padaan lang. Ay, madulas ang paa ko, pe. Uy, Kuy. Hindi mak na ilok. Di na. Masa mo, Chay? Di tiga mas tadi. Buka dito. Wala po din niya baka naikot. Hindi ang may makaliki ba makas paradik. Pero magalingin din siya. O ako na nga rin priority ito pag-alaga ng itik at paramihin nga natin ito dahil nga din doon sa pwesto natin na meron tayong palayan na hindi natin natatamnan dahil nga madalas binabaha at meron tayong mga kangkungan, marami tayong azola, marami doon mga damo, kuhol, suso na siyang kinakain ng mga itik at doon nga tayo makakales ng malaki pagdating sa gastos dahil ang mga itik ay malakas kumain at doon sa pagkain nila ang pinakamalaking gastos din. Katulad nitong itikan ni tatay na pinagbilhan natin ng itlog ay napakasimple lamang, yung bahay ng kanyang itik ay nakatrapal kaya rin malaking tipid niya dito sa pagkain ng mga alaga dahil nasa
katabi siya mismo ng palayan. Ito mga itik kasi kahit hindi na natin bigyan ng feeds, hanggat gumagala naman sila dyan sa may palayan, nakakain sila ng palay, mga insekto, kuhol, suso, mga maliliit na isda at marami pa na nakuha nila dyan sa may palayan. Pagka uwi nila sa gabi, sa umaga ay nangingitlog na sila. Ito yung pinaka-natural na pag-aalaga ng itik na hindi na nagbibigay ng commercial feeds. Kaya lang sa panahon naman na tagtanim na o punong-puno na itong palayan ay hindi naman nila pwedeng pakawalan na dyan. Maaari maglipat naman sila o doon naman sila sa ibang lugar magtayo ng tent kung saan palayan na wala pang mga nagtatanim, at sa iba naman ay naka-feeds muna, pure feeds yung mga alaga nila sa loob ng kulungan. At kapag wala pa masyadong budget ay talagang nasa loob lamang ng kulungan yung mga itik, binibigyan na lamang noong mga ulon-ulon o yung mga leftovers na palay na inipon na siyang naging pakain muna doon sa mga itik temporarily habang hindi pa muling tag-ani. Yan kasi yung paraan namin noon. Pag nandun yung itik, hindi sila nangingitlog. Pag panahon na naman ng tag-ani, doon na naman namin pinapakawalan yung mga itik, doon na naman sila nangingitlog muli. Pero syempre, hindi rin yun agad-agad makapangitlog, lalo na kung medyo pumayat sila, mag-a-adjust pa silang muli na bumalik yung kanilang maganda pang tawan bago naman ready muli sila mangitlog. At sa ngayon, marami din mga paraan na nasa loob na lamang ng kulungin yung mga itik at pinapakain nila ng pure feeds. Kaya marami din naman talagang opsyon pagdating dito sa pag-alaga ng itik. At sa akin nga, tinitingnan ko dito ay tulad ng nabanggit ko ay marami tayong mga pakain. Andun yung sobra-sobrang azola, may mga kangkong tayo, may mga pagtataniman tayo, at meron tayong lalambatin na medyo malawak na palayan, nasa 1 hektarya yon. Lalagyan natin ng net para yung mga itik natin doon na sila gagala. Siguro ay susubukan ko rin hatiin yon, pero sigurado ay hindi naman magkakasya doon sa mga itik. Kung marami lalo yung mga itik natin, hindi naman kakasya yung mga makukuha nila doon na siyang magpuproduce na ng itlog yung mga itik. Kaya siguro kailangan din natin na alalayan ng feeds yung mga itik natin. At yun naman ay pananaw lamang natin sa ngayon, hindi pa natin masasabi hanggat hindi pa natin napipisa itong mga sisiw ng itik at nagiging tuluyan na sila mga itik. Ang goal ko nga rin dito ay share ko itong paraan ito. Meron ako existing incubator kahit makakatipid ako. At marami nga rin gumagawa sila ng sarili nilang manual incubator, yung mga DIY na incubator na makapagpapapisa ng mga itlog ng kanilang mga alaga. Itong atin kasi doon lang tayo sa kaya muna natin. Medyo maliit yung budget natin sa ngayon. Itong mga itlog ng itik is 15 pesos lang, although hindi pa natin masasabi kung lalaki o babae yung itlog na yun. Hindi lamang natin yung mas bilog kasi yun daw yung may malaking chance na babae na itik. At sigurado naman na meron ding mahalo doon ng mga lalaki. At dito nga 180 piraso o 6 na tray itong itlog nating binili. At sabi nga rin ni tatay, yung mga isisiw daw ng itik kinagkakahalaga ng nasa 40 pesos daw yung halo-halo. Lalaki babae daw yun, halo-halo siya. Tapos meron din daw nagbebenta na 80 pesos daw kapag purong babae ay yung itik yung mga pili na. Para sa akin medyo mahal pa rin yun kumpara sa itlog yung bilhin para ko. Na rin magamit ko yung nabili kong incubator dati. Medyo mahal kasi yung incubator na nabili ko, nasa halagang 21,000 pesos. Pero yun naman ay 360 yung capacity ng kanyang setter. Tapos may hatcher naman din yun sa ilalim. Malaki-laki rin yung incubator na yun. Kapag naman naghahanap kayo ng incubator ay maganda hanapin nyo na yung incubator na gawa sa aluminum. Yung akin, nung natambay lang yung incubator ko, inaanay. Buti na lang ay nung nilipat ko ay hindi na nagsibalikan yung mga anay. Nilinis ko lang. Pero may mga butas-butas na sa loob. At dahil dalawa lamang kami dito, binabalik-balikan ko na lang yung dalawang planggana. Dahil nga yung misis ko hindi rin sanay sa mga ditong paakyat. Pag madulas ay siguradong mababasag yung mga itlog na dala namin. Sana ay mula pa lang dito sa pag-alaga nating itik ay darating ang panahon na magiging supplier na rin tayo ng mga balot, pinoy, itlog maalat, at maging mga preskong itlog. Yun yung goal natin. Malayong malayo pa pero may malaking plano na tayo para doon sa ating ginagawa at inumpisa natin ngayon. Maigi din kasi yung may plano tayo, meron tayong goal para inspired tayo doon sa ginagawa natin. Wala dito sa pinagbilhan natin ng itik. Actually malapit lang din dito yung farm natin. Nalalakad lang din pero dahil nga may dala-dala tayo, so sumakay kami dito sa Baobao. Sinali ko na nga rin pala kahit na hindi naman sobrang linis na itlog, sinali ko na rin. Tingnan natin kung mapipisa rin ba ito. Minsan naman mga putik-putik lang to sa paan ng mga itik. Sabi kasi ni Kuya ay huwag daw hugasan. Another batch of eggs po ng itik ang ating binili. 6 na tray po lahat. Ayun yung iba nandun na sa may pinto. Para incubate po natin doon. Tara, ilagay natin sa incubator guys. Kasi magpaparami tayo ng itik. Meron na tayong una nabili, 150 piraso. Eh ngayon, dagdagan natin kasi yung incubator natin, ang capacity niya, yung setter capacity niya pa lang, kaya niya ang hanggang 360. Tapos meron pa siyang hiwalay na hatcher. So ito, pupunasan lang natin ito bago natin ipasok. Isang batch lang naman itong ikuha natin, incubate. Para matesting lang natin. Ayan po, yung mga pabaw natin, nandito na rin sila. Pasok ko muna bago nila tukain. Dito po sa loob yung ating incubator, gumagana na po actually. Kasi may 5 days na po ito naka-incubate. Then, ito po.
Yung incubator natin dito. Yan po, sa baba, may laman na po yan. 150 piraso po yung laman yan. Tapos dadagdagan pa natin ito. So, maging total of 330. Tapos may bakante lang tayong isang tray para sa kung mag-incubate tayong pabo. Meron tayong paglalagyan. Yung mga pabo natin, hindi natin alam eh. Dito ko lang yung isa, guys. Tadang! Ito po, oh. Itlog ng itik. Ito po, mas maganda. Feeling ko mas fertile ito kasi mga pagalang itik ito. Hindi sila yung nakakulong lang na pinapakain ng feeds. Ito po, yung mga pinagkuhanan nito galing sa galaan. Pinapagala, kumakain ng mga kuhol, mga suso, mga insekto, mga damo, marami sa iba. So dito na to. At pahingayin lang natin saglit sa biyahe. Tapos punasan na natin bago natin ipasok dito sa incubator. So ayun po yung ating update ngayon mula dito sa ating mga itlog ng itik. Ayan po. Isa lang muna tayo ng itlog na dito sa incubator. So ito ngayon yung incubator. So kuha tayo muna ng tray. Kuha tayong tray. Ayan po. Marami-raming tray ang kailangan natin. O, kailangan natin bilisan. Gusto natin lahat ng tray. At magsasalang na tayo. Ayan. Halos mapupuno natin yung incubator natin ngayon. Ang sikip lang dito sa loob. Na-reach na niya. Ulit. Kailangan lang isa na kasi agad. Ayan po. So punasan na natin, hindi ko na babasain. Medyo may putik lang konti pero tatry natin kasi dati nag-incubate ako ng manok o putik, okay naman. Isang salangan lang naman to. Isang buong ano na to, isang batch lang. Ayan. So pinili nga pala namin tong itlog yung mas bilog. Yung mga pahaba hindi na namin sinali. Kasi usually daw lalaki yung medyo bilog na itlog ng itik. So para kahit paano lalamang yung lalaki. So titingnan na lang natin pagka napisa na. Baliktad. Pabilog yung babae. Oo nga pala. Bilog yung lalaki. Yung pahaba daw. Bilog yung babae. Bilog yung babae. Ito, tulad nito, bilog na bilog. Oh. Ayan. Matapos nga rin punasan yung mga itlog, ay nilagay ko na ito sa tray na para sa incubator mismo, itong mga plastic tray. At handang-handa na nga itong isa lang. Actually dati naghuhugas ako ng itlog lalo na dun sa mga itlog ng mga manok. Pero napansin ko parang marami ang hindi napipisa. Kaya ngayon ay parang ayaw ko na muna gawin yung paghuhugas ng itlog. Kaya kailangan tuyo lang din yung ipupunas natin dito sa mga itlog. At obserbahan natin kung marami pa rin ba dito mapipisa. Kahit nga dito sa mga itlog ng itik, medyo madudumi-dumi talaga minsan. Lalo na ngayong tag-ulan. Dahil nga hindi maiwasan na pagka ng itlog ng mga itik ay naaapakan din nila yung mga itlog nila. Ang tingin ko naman dito sa mga itik ay malalakas to sila. So tingnan natin yung mga sisiw nito kung talaga bang masustain natin or maayos yung pagpapalaki natin sa kanila. Meron na nga tayo ngayong 12 na tray ng itlog ng itik at nagtira ako na isa pang tray na bakante para kapag yung mga pabo natin ay mangingitlog na rin, ay meron pa rin bakante na paglalagyan natin dito. Kasi minsan to mga pabo naman namin ay nangingitlog tapos nag-aagawan sila sa isang pugad, marami sila doon nangingitlog, marami silang naglilimlim hanggang sa may nababasag. So ang gagawin ko, habang isasabay ko rin dito, habang nag-incubate tayo nitong itlog ng itik, magsasabay tayo dito. Tapos yung mga pabo naman ay talaga nga naman kahit walang itlog ay naglilimlim. So doon ko na ilagay yung itlog na maiwan dito, yung itlog ng mga pabo, ipapalimliman ko doon sa mga pabo natin na mahilig talaga maglimlim. Ang malaking advantage din kasi dito sa mga itik, hanggat nabibigyan natin sila ng sapat na pagkain na kailangan nila, yung mga nutrients na nandun sa pagkain, ay tuloy-tuloy silang nangingitlog. Habang yung mga ibang alaga naman natin, mga pato, pabo, mga native chicken, yun naman ay kusang naglilimlim. Pero kapag gusto natin paramihin lalo, ay
ay gumamit tayo ng incubator. At sana sa mga sumunod pang buwan, dahil goal natin talaga dito na marami tayong alaga, pupunta na rin naman tayo dito lagi, so damihan na natin yung alaga natin. Sana ay maparami natin lalo yung mga alaga natin. Kaya abangan nyo rin yung mga susunod pa nating mga upload dahil marami pa tayong gagawin dito.